Actually, having a peace of mind is a great blessing na eh. Yeah, definitely. Even though kahit mahirap ka, kahit nangangailangan ka ng financial help, kahit hindi mo alam kung saan ka hihingi ng tulong, when you have peace of mind, I think that itself is already a blessing. All right, another episode for our Faith PH video podcast. Yeah. Sa mga bago po na nanonood sa amin ngayon sa faith.ph, we have a bowl here. Ang nilalaman po ng bowl po na ito are questions, suggestions, or ideas, topics that came from you sa mga comments and sa team namin na pag-uusapan namin during this podcast. Now, Jared is going to pick one question na pag-uusapan namin today. Alright. Go random, daughter tingin. The question is, can you share about Book of Mormon scriptures about hope? Tabi ka na lang. Okay, sige. Tabi muna natin yan para hindi sagabal. So the question is, can you share something in the Book of Mormon about hope? Tama? Yun yung request nila. Yep. Actually, maraming scripture verse from the Book of Mormon as well as the Bible na nagtuturo patungkol sa hope. Kasi feeling ko, napaka-timely nitong question na to or nitong suggestion na to. Sadness, loneliness, anxiety, depression, wars na nangyayari sa mundo. Maraming wars yan. It's a little bit sad, pero people are slowly losing hope in life. I feel like this suggestion is very timely. Sa lahat ng mga kalungkutan na challenges ng mundo, sa hirap ng mundo, ito talaga yung pinaka-importante ngayon. Kailangan natin ng pag-asa sa buhay. One experience na naalala ko dyan sa sinabi nyo, kagagaling ko ng mission, 2021 yun. Ayun, so bagong uwi ako, wala akong pera. May konting naipon naman dati. Pero yeah, so that time ang goal ko is maging financially independent. So yeah, naghanap ako ng mga work. Since kailangan kong i-sustain yung sarili ko, kailangan ko i-sustain yung father ko. Yeah, so paghanap ko ng work, syempre kailangan mo magsipag, lalo kung maghanap ka online. Ayan, so nag-submit ako like a ton of applications and ang nangyari, rejected lahat. So, ginawa ko siya parang for 6 months straight. Parang nawawalan ako ng pag-asa. Yung time na yun, nagsisimba naman ako. Ginawa ko yung best ko na maging mabuting tao. You started comparing yourself to others. Parang ganun yung nangyari. Bakit yung iba, hindi naman sila ganun kabuti? Ginagawa ko naman yung part ko bilang anak mo. Pero, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Yun yung tanong mo siguro, no? Yeah. Exactly. Kasi parang yung ibang mga kakilala ko nag-start nung time na din na yun. Parang, mas marami na silang nagawa na accomplish kaysa sa akin. Am I doing something wrong? Am I, may kulang pa ba akong ginagawa? Doon, parang na-realize ko, kailangan ko i-realign yung faith ko sa Kanya. Magkaroon pa ng hope para sa Kanya. Na things will get better. Parang I think, tumigil ako mag-grind for 3 months and then ang nangyari ayun, nakapag-reconnect ako sa Kanya, nag-study pa ako lalo ng scriptures and then I tried my best na hindi mag-murmur kasi parang malaking bagay din yung nag-murmur ka. Sabi nga sa Book of Mormon, I think dito na rin yung request ng mga viewers natin, no? Yung sa tanong na ito about sa Book of Mormon, giving hope, no? So, sabi dito sa Ether 12 verse 6, I would show unto the world that faith is things which are hoped for and not seen. Dispute not because ye see not, for ye receive no witness until after the trial of your faith. If I was given an opportunity to work or have a client nung time na yun, without trusting God really, like 100%, siguro parang sasabihin ko, doon na yung magkakaroon na ako ng pride na parang, kaya ko naman, hindi ko na kailangan, parang ganun. Pero, again, after the trial of my faith, mas naging strong ako with my connection with Him and mas naging stronger din ako na because of Him, I can do all things. So, it's very interesting to see that hope is always in line with faith in Jesus Christ.
Actually, meron din ako experience regarding this. Yung anak ko doon, he was very young that time. Bata pa siya noon eh. Kami, dahil first child namin siya, hindi namin talaga alam ang gagawin. Parang nangangapa pa kami noon. Meron isang araw na mataas yung lagnat niya. So kami naman, syempre, papainumin namin ng gamot. Yun lang ang alam namin gawin. Kasi alam namin mataas ang lagnat niya. And then one time, biglang tumirik yung mata niya. Tapos nanginig siya ng how many minutes din. Nagkumbulsyon, yun yung tawag nila eh. I thought it was okay until, umihi na siya. Ako natakot ako personally kasi akala ko yun na yung katapusan ng aking anak. Parang dun na siya, akala ko mamamatay na siya, to be honest. Kasi sabi nila, di ba yun yung sign na mamamatay na yung tao. Yeah. So I really thought na mangyayari yung isa sa mga kinakatakutan ko to lose my son. Ako yung nagdra-drive ng kotse eh. Pero while I was driving the car, yung asawa ko hawak-hawak niya yung anak ko na medyo walang malay. I was really praying to God. I was hoping for something. I was hoping for a miracle that time. I really cling on hope na sana maging okay yung anak ko. Yun lang naman yung dasal ko nun eh. Yun lang naman ang hinihiling ko. Doon ako humawa. And then nung nasa hospital na kami, I saw him move. I saw him open his eyes. And then para akong Relieved. Oo, na-relieve ako noon that my son will be okay. Pero during that time of challenge, yung first 5 minutes na nagdadrive ako, I was really clinging on my faith in God. I was really praying na sana, yung word na sana eh. Yeah. Sana maging okay po ang lahat. Sana maging okay po ang aking anak. Doon ako nasubukan na kailangan mong umawak sa pag-asa. You need to hope for things. You need to strengthen your faith that your son will be okay. There's actually a really good scripture found in the Book of Mormon. Again, found in the Book of Mormon that talks about having hope. Na sa lahat ng mga problema natin, sabi ni Prophet Ether, it can also be found in the Bible in Hebrew. Sabi niya, hope comes with faith. And hope is the anchor of our souls. Ganda. Yeah. Diba? Kapag ang barko, kung ayaw mo mag-sway ang barko, kailangan mo magbaba ng anchor. Para yun yung magiging foundation niya, yun yung kakapitan niya. The same with our life. Kapag nagdyan na yung challenges, yung mga current ng buhay, we just need to put down that anchor and cling on hope. And hope is available because of Jesus Christ. So may sinabi si Elder Uchtdorf about dyan. Sabi niya, hope in God, His goodness, and His power refreshes us with courage during difficult challenges. Tama. Oh, yeah. Kumbaga kung meron kang hope, mas parang prosigido ka. Parang gano'n. Mas malakas ka. It will give you strength to do things. Parang gano'n. Heavenly Father will help us more na mas ma-injure pa yung mga challenges or trials in the long run. Tama. Basta dyan yung answered prayer na darating sa atin. Tama. And that keeps us na yung hope natin na sabi niyo kanina, clinging on to that hope kahit na napakalit man or... I remember a movie, bigla ko lang naalala. Alam mo yung 1,000 Miles Away, napanood mo na yun? It was a story of a Mexican man na nangarap siyang maging astronaut. So, marami siyang beses nag-submit ng papers niya sa NASA pero parating rejected yan until he finally approached NASA, yung headquarters ng NASA. Binigay niya mismo yung kanyang application direkta. Doon pa lang siya nakapasok ngayon sa academy. Pero during that time pa rin, marami pa ring challenges. Pero yung point ko dito is, hindi siya nawalan ng pag-asa. Yun yung ginamit niya to really prove himself na kaya niyang maging astronaut someday. The end of the story, naging siyang astronaut. Just because he never gave up. Just because he never lose hope. Oh, magandang movie yan. Save ko mamaya. Pero isa pang movie na naalala ko yung The Pursuit of Happiness. Kahit na nangyari man sa family niya, iniwan pa siya ng asawa niya and all, and nag-cling on lang siya sa anak niya, pero still,
Even though ang daming trials, ang daming challenges, he still clinged on to the hope na, yun nga, for a better future. And in the end of the movie, we did see naman the fruit of his labors. Yung kanyang grit, yung kanyang pag-grind. Pero, yan, which is really good. If you haven't watched that, siguro. Panoorin nyo, napakaganda. Napakaganda. And I think that is what the world needs right now. Kailangan nila maramdaman yung hope. May sinabi sa scripture, sa Bible, sinabi niya, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." So, sinasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. If you will put your faith in me, I will always be there. I will always support you. And everything will be okay. And hindi man mangyari sa kagustuhan mo. Pero, the Lord's promise is always there that He will leave peace to those people who have hope. We are assured na hindi lang worldly peace, pero, ay nga, peace from heaven. Yeah. Actually, having a peace of mind is a great blessing na eh. Yeah, definitely. Even though kahit mahirap ka, kahit nangangailangan ka ng financial help, kahit hindi mo alam kung saan ka hihingi ng tulong, when you have peace of mind, I think that itself is already a blessing. That blessing comes from having hope and having faith in Jesus Christ. He is the reason why there's hope. Napakaganda ng pinag-usapan natin about hope. And definitely sa mga nanonood dyan, know that ang Diyos, He wants us to have hope. Na kahit na napakahirap ng situation natin, again, this will be only momentarily. It will be hard, definitely. Yeah, it will be hard. Walang isang bagay na nakukuha na parang worth it kung hindi tayo maghihirap. And the Lord loves effort. And that is what the scripture is telling us. Going back to a real suggestion, can you share something from the Book of Mormon that talks about hope? We've shared a lot of scriptures from the Book of Mormon and the Bible that talks about hope. So hopefully natulungan namin kayo at nasagot namin ang inyong or nagawa namin ang inyong suggestions. Tulad nga ng sabi ni Jared kanina, for those who are struggling out there, please always cling on your faith, and that will give you hope. That's it for our video. Thank you very much for watching. Don't forget to follow us on our other social media accounts. And if you have any questions, comments, or suggestions, just comment it in the comment section below. See you guys next time. See ya! Bye!